my eyes off you. Holy Spirit, speak through me. Yeah. I've been baptized now, no turning back right now. My mind was bound by hell, your love came all the way down. We overcome by the Lamb, this peace been blood paid now. My testimony, the devil thought he stole my life. The Son of Man just touched down. Scales is falling off my eyes like what now? Every crown I wore on me I throw down. My life ain't mine to hold no more, it's yours now. It's yours now. Free. Everything shine like ability.
is hope in your name. You are able, you are able. Darkness flees in your name. You have overcome, you have overcome. Sin is ending, hell is shaking at the mention of your name.
Jesus wants to hear your voice right now. God is listening to your voice. So come on, church. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name
lugar na ito ang itataas, Panginoong Yesus. Sapagkat Ikaw lang ang nagparana sa amin ng tunay na pagmamahal. Ikaw ay dakila. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang nagpuprovide sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagbigay pag-asa. Ikaw ang nagbago ng aming puso. Kaya Panginoon, may dahilan na ipalakpak ang mga kamay na ito. Dahil buhay ka sa buhay namin. At kung meron man kaming kahilingan ngayon, Lord, naniniwala kami na walang imposible sa iyo. Kaya kapatid, declare your faith. There's miracle happen in your life today. As we lift our hands to you, Lord God, we declare na ikaw lang ang sasambahin sa lugar na ito. Ikaw lang at wala nang iba. Kaya Panginoon, tanggapin mo ang aming mga pagsambat papuri. All honor belongs to you. All glory belongs to you. It's our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa. Please greet your neighbors. Diba? Yung pakitapik po yan at sabihin mo sa kanya, magandang hapon sa iyo, kaway-kaway. At nice po namin kayo i-welcome sa mga bisita po namin sa araw na ito. Welcome po kayo dito po sa Cinema 2, sa COG Fisher Mall. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa bawat buhay na narito? Sige po, malakas para kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. So tayo po ay nasa 3 linggo na kung saan po ay ating pong inaaral ang pangalan ng Panginoon in different kanyang attributes, maging po sa Hebrew and Greek na po. At sa hapon pong ito po yung ating pong topic na po, yung Yeshua. Yeshua. At kung ating pong mapapansin, mga kapatid, sa topic po na ito ay meron pong gusto pong sabihin ng Panginoon sa ating lahat, especially po sa kanyang salita. And let me read to you, ito pong ating mababasa in Acts chapter 4, ating pong babasahin in verse 12 and 13. At ito po ay sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Verse 12, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Verse 13, sabay-sabay po natin basahin. The officials were amazed to see how brave Peter and John were. And they knew that these 2 apostles were ordinary men, not well educated. The officials were certain these men and had been with Jesus. Sige po, tayo po ay pumikit ng sandali. Manalangin po tayo. Dear Lord, salamat muli sa pagkakataong aralin ang iyong banal na salita. Lord, salamat sapagkat dinako mo kami sa lugar na ito, ligtas, malakas, at may sigla sa aming pong puso. Ang salita mo ay hindi po aksidente na aming pong aaralin. And let this verse, let your word magbigay ng kaliwanagan, pagbabago sa aming puso, at higit sa lahat, Lord, maibahagi namin ito. Hindi lamang sa aming mga kaibigan, kundi sa lahat po ng mga taong aming makakasalumuha sa linggong ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. We honor you and we worship you in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon. At ako po ay excited na ibahagi po sa atin ang salita ng Diyos. And let me share to you the short background. Ito po ang Acts chapter 4. Ay bago po mangyari ang kwento pong ito, dito po sa Acts chapter 1 and 2, ay makikita po natin, nandyan po yung pangako na sinabi po ni Jesus na wag muna nilang iwan ang Jerusalem sapagkat hintayin muna nila ang pangako ng Ama. Na darating ang baptism of the Holy Spirit to all disciples at doon po nila mararanasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So ayon po sa ilang Bible scholar, nasa 500 daw po ang mga disciples na po nung panahon yon na sila po ay naghihintay at yung iba po ay nainip. Kaya po, ang nasa upper room in Acts chapter 1
ay nasa 120 po ng mga disciple. They are waiting for the baptism of the Holy Spirit. At dyan po sa kwento, Acts chapter 2, nung sila po ay mabautismuhan ng Banal na Espiritu, nagtaka po ang maraming tao sapagkat nagsasalita ang mga alagad ng iba't ibang wika. At meron po mga nagsabi, ang mga taong yan ay mga lasing. At bigla po tumayo si Pedro at nagsabi, hindi kami mga lasing kasi naririnig po nila yung salita ng mga Griego, iba't ibang mga lahi, ando po naririnig nila, yung mga apostle po, nagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya nung tumayo po si Pedro, sabi niya, hindi kami mga lasing, kundi nag-preach na po si Pedro at napaka-powerful na preaching sapagkat 3,000 na tao po ang na-born again sa araw na yon. Alam niyo ba si Pedro, bago po siya mabautismuhan ng Holy Spirit, siya po ay duwag. Paano po nasabi hong duwag? Sabi ni Jesus, bago ko ipako sa krus, ikakatwa mo ko ng 3 beses. Kagaya ng pagtilaok ng isang manok. Nung narinig po yun ni Peter, talaga pong sinabi niya, totoo pala talaga yung sinabi ni Jesus na ikakatwa ko siya. At doon po mga kapatid, makikita niyo po doon na si Pedro po ay duwag. Pero nung siya po'y mabautismuhan ng Banal na Espiritu, nung sinabi ng mga tao, mga lasing yang, tumindig po siya at nag-preach, to make the story short, naging matapang si Pedro. In Acts chapter 3, nung si Pedro at si John ay nasa templo, 3:00 ng hapon, sila po ay papasok sa Temple of Jerusalem. Meron pong isang taong lalaki na namamalimos po doon. Mula sa pagkabata hanggang sa siya'y tumanda, almost 40 years yung lalaking yon, namamalimos sapagkat siya po ay isang lumpo. At ang sabi po ng kwento, nung papasok na si Pedro at si John, humingi po ng limos ang lalaki. At sabi ni Pedro, silver and gold ay wala ako, pero sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Nung inabot po niya ang kanyang mga kamay, bigla hong tumibay ang kanyang mga buto at siya po ay napalundag. Hindi lamang po napalundag, tumakbo-takbo, nag-celebrate ng kanya pong naranasang himala dahil sa pangalan ni Jesus. At alam niyo po, ilang tao po ang na-born again sa araw na po na yon? 3,000 na katao ang na-born again. Dahil po marami nakakita na himala. Imagine mo yung isang tao mula pagkabata hanggang sa pagtanda ay lumpo pero nakalakad. Yun po yung hindi ginawa ni Pedro sa pamagitan ng kanilang lakas at kanila pong anumang meron sila, kundi ito po yung power ng Banal na Espiritu. At doon po, gumawa ng himala at marami pang mga himala ang mga apostle through the power of the Holy Spirit. In Acts chapter 4, ito na po yan, sila po ay nangaral uli doon sa templo at galit na galit po yung mga Pariseo. Bakit? Kasi pinapangaral po nila na mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. At galit na galit po ang mga Scriba at Pariseo at sila po'y dinakip at dinala po doon sa Sanhedrin. Yan, ito po yon. Yung first picture and then second picture. Acts chapter 4, 5,000 na mga kalalakihan ang na-born again, pambihira. Grabe si Lord. No? Isang araw lang, ganun po ang multitudes of converts. And that is the work of the Holy Spirit. When you baptize by the Holy Spirit, multifold of converts. Hindi po yun gawa ng pastor, gawa ng siman, kundi yan po ay kilos ng Banal na Espiritu. At nung sila po ay tinanong, dahil po sa kanilang pangangaral, sila po ay iniharap sa 72 Sanhedrin, yung judge po, nalilitis sa kanila. At sa dami po nun, mga magtatanong halos, nakita po ng mga official, sabi sa in verse 13, na ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao. They are not educated.
pero nakakapangaral, nakakapagsalita. There are fishers of men. Sila po ay mga mangingisda. But nakakapagsalita patungkol kay Jesus. At namangha po sila dahil wala po itong mga pinag-aralan. Samantalang ang mga tao pong nasa Seventh Sanhedrin, sila po ay aral ng Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, and then Law of Moses, and then yung Pentateuch, yung Genesis, Numbers, Leviticus, and Numbers. Yun po yung tinatawag Pentateuch, Torah, and Law of Moses. Alam po nila yung paikot-ikot, alam po nila kung paano po yun, kasi aral po sila mula pagkabata hanggang sa sila po ay maging experts sa law. Ang mga priest po, sila po ay experts sa law. Hindi mo sila maiisahan patungkol sa salita ng Diyos in the Old Testament. Kaya po naiharap po si Peter and John, namangha sila kasi may isinasagot po silang kakaiba. At isa po dyan sa 72 na judge po ay si Gamaliel. Si Gamaliel po ay isa po siyang mentor ni Apostle Paul. So siya po ay teacher of the law. Siya rin po ay isa sa mga magagaling na mga teacher sa kanyang kapanahunan. At tumayo po si Gamaliel, sabi niya, kung pipigilan natin ang mga taong ito, kung sila ay hindi tumagal, hindi yan sa Diyos. Pero ang mga taong ito, kung sila ay tumatagal at nangangaral, sila ay sa Diyos. Hindi natin sila mapipigilan. Naalala ko po yung verse 19 sapagkat, tingin po kayo sa akin, bago po tayo pumasok po sa lugar na ito, ay talaga pong nilaban ko po na merong word si Lord. Alam niyo po ba na meron pong mga Amerikano, yan po ay isa pong seminar way back 2019. Dumating po ang mga Amerikano, ang mga grupo po galing po sa COG, sa iba't ibang mga bansa. At sila po ay nagturo po dito ng about po sa leadership. At naalala ko po yung verse ng 19 na, kasi po sinare ko sa kanya na marami pong tutol sa pagpasok po natin dito sa lugar na ito. Ito po yung mga leaders, yung mga nasa head, tutol po sila. Pero ang sabi niya, ito yung word. Nung pinapa-stop si Peter and John, sabi niya, I will obey God rather than men. Ito yung word. At alam niyo po, naalala ko po, habang akin po itong inaaral, ito yung sinabi ni Lord pagpasok natin. Kasi nga po, wala hong nagtitiwala na papasok tayo sa Fisher Mall na wala ho talagang pera. At walang pumapayag. But yung word ni Lord matindi. Ang sabi niya, I will obey God rather than men. At alam niyo po mga kapatid, nung nakita ko po ang mga leaders natin, eto na po, nandito na tayo, mga 5 years, 6 years na po tayo, sabi niya, buti na lang, sumunod ka sa Panginoon. Grabe no? Kung meron palang word si Lord, pag meron word si Lord, matapang ka. I will obey God rather than men. At kapag yun po pala, yung word ni Lord ay totoo, at sinabi mo, I will obey God rather than men, at nagtagumpay ka, naging totoo yung word ni Lord sa iyo, pambihira. Totoo pala na si Lord ay merong pong ipinapangakong patuloy na pagsama sa buhay mo. Kahit pakisabi sa katabi mo, kapatid, kung may totoong word si Lord sa buhay mo, ituloy mo lang. Kahit sino pa ang sagasaan mo, sino pa ang magalit sa iyo. Pag word ni Lord pero pag yan ay fake word ni Lord, naku, wala kang kasama dyan. Kaya po ito, hindi ko po ito na-share kanina sa first service, pero nakita ko na kapag merong word si Lord, pambihira, banggain mo na kahit sino banggain mo. Wag lang si Lord. Amen po ba ron? Yan. So tuloy po natin in verse 12, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Napakaganda po ng Tagalog nito. Sabi doon,
sa pamagitan lamang ng pangalan ni Jesucristo, matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang nakasulat kundi ang pangalang Jesus na makapagliligtas sa maraming tao. Tinitingnan ko po sa English version yung sa silong. Wala pa lang silong sa English, no? Hindi ko alam baka under the table, no? Wala Under the heaven. Meron po ibang salin, pero po contemporary English. Hinanap ko siya, hindi ko siya makita. Hinanap ko sa ESV version, hinanap ko sa NLT version, wala. Pero the only Jesus has the power to save. So, kung makikita po natin dito, ito po yung deklarasyon ni Peter and John. Only Jesus has the power to save. Pambihira. Namangha ang mga 72 Sanhedrin. Pambihira. Sige, umalis na kayo. At pinagbilinan, huwag niyong ipapangaral ang salita, Jesus. Pero sabi nila, I will obey God rather than man. So bakit po na ang pangalang Jesus and Yeshua, ano po ba ang connection po nila? So in Hebrew word, ang Yeshua po, Old Testament, ito po yung kanyang, pag narinig niyo po yan sa mga Jewish, no, yung Yeshua, Joshua, sa ano daw po, sa Old Testament, ang pronunciation po nila ay Joshua. Kung mapalad po pala ang pangalan Joshua, Joshua, halika ka dito. Diba? So translated into Greek as Jesus, and then they use Greek S sound instead of she o S, H. At kung ating pong itatranslate pa doon sa Latin word, the Bible was translated from Greek into Latin is Lesus. Lesus become Lisus. Tama ba? Lisus. At yung Lisus, the pronunciation po sa English, nag-evolve po ito is Jesus. Kasi po meron pong mga nagtuturo na kailangan tatawagin mo lang siyang Yeshua. Huwag mo siyang tawagin Jesus kasi meron pong mga kumakalat sa internet na magkaiba si Jesus at si Yeshua. O Yeshua. Yeshua. Di ba? Tingnan niyo po, may mga nagtuturong gano'n na si Jesus at si Yeshua, the same. Hindi siya other person. At kung ating pong malalim pa na titingnan po yan, mga kapatid, ang Jesus, po, from Greek word, Lesus, and Lesus become Jesus. So yung nag-evolve na po ang bawat meaning po ng kanyang pangalan. Whether it is Jesus or Jesus or Yeshua or Yesha, we are talking about the same person of God. Absolutely 100%. Hindi po kagaya po ng tao na kapag siya po'y nakatalikod, tawagin mo siya, Peter, ayaw niya lumingon kasi si John siya. Hindi siya lilingon. No, kasi kailangan mo siyang tawagin sa pangalan. Pero si Jesus o ang Diyos, pag tinawag mo siya, hindi mo siya kilala. Ito pang sabi ng Acts chapter 10. Si Cornelio. Si Cornelio po isang Romano na nananalangin po every 3 p.m. in the afternoon. At sa kanya pong pananalangin, sabi ng anghel sa kanya, nagpakita sa kanya anghel, dininig ng Diyos ng Israel ang iyong panalangin. Kaya papuntahin mo si Peter sa inyong tahanan. At alin niyo po mga kapatid, hindi po kilala ni Cornelius yung Diyos ng Israel, pero tumawag siya sa Diyos ng Israel. Hindi siya lumuhod sa anumang pong mga Diyos-Diyosan, siya po ay nanalangin sa kanyang sala. At dininig ni Yahweh yung kanyang panalangin. At naligtas po ang kanyang buong sambahayan. So sa Lord po pala ay dumidinig sa panalangin po natin na alam niya kung sino ang iyong tinatawagan. Halimbawa, meron kang mga kaibigan, kamag-anak, hindi naman siya doon sa altar na nananalangin, pero tumawag siya sa Diyos. Kasi si Lord, si Jesus po ay omnipotent God.
Omniscient God. Alam niya at alam niya kung sino yung mga taong totoong tumatawag sa kanyang pangalan. Ang sabi ng Jeremiah 29 and then 33, sabi doon, tumawag ka sa akin. Hindi po binanggit doon, tawagin mo akong Yahweh. Wala eh. Sabi, tawagin, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo ng mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nakita sa iyong talambuhay. So si Lord po ay tumutugon sa iyong panalangin at alam niya na siya ang iyong nilalapitan. Sa dami-dami ng mga tao sa mundong ito, alam niya kung sino yung talagang tumatawag sa kanya ng totoo. Hindi ho kagaya ng tao. Kaya kung tawagin mo siya, Yeshua, Jesus, alam niya, siya yun. Adonai, siya yun. I am, siya yun. I am the great I am, sabi ni Jesus. So, ang pangalang Jesus, ang pangalang Yeshua, makapangyarihan. Nire-recognize ng langit, ng lupa, ng impyerno. Kaya po, pag tinawag po natin ang pangalang Jesus at sinabi natin sa demonyo, sa pangalan ni Jesus, tumatakbo ang demonyo. Bakit? Kasi binigyan po tayo ng authority in Luke chapter 10. I think verse 19. Ang sabi doon, binigyan ko kayo ng kapangyarihan para apakan ang mga alakdan, ang mga ahas, hindi kayo mapipinsala. So ang ginawa naman po ng ibang mga preacher po sa Amerika, ito po ay may mga ganito pong preacher sa Amerika, kumuha ng ahas. Sabi, hindi ako matatablan yan. Nagpatoka. Mga ilang minuto, patay. Ginawa nilang practical yun eh. Ang sabi doon sa Marcos chapter 16 from verse 9 to 16, sabi doon, pag iinom daw ng lason, hindi ka mapapahamak. Matuklaw ka man ng ahas, hindi ka mapapahamak. Hindi po yun sinasadya. Andiyan pa ho ba tayo? Pero yung sabihin mo, andito yung ahas na makamandag, hindi ako mamamatay, tuklawin ako niyan. Sinadya mo, ginawang practical, patay. Ang dami namatay na leaders. At ang isang kongregasyon sa Amerika namatay. Bakit? Niliteral na nagpakagat sa ahas. Grabe, no? Ang sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng karapatan, apakan ang mga alakdan. Huwag pong practical. Yung alakdan, apakan mo. Kagating kayo, may kamandag po yan. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, yung kaaway, yung demonyo, yung evil spirit, hindi siya makakapanakit sa iyo. Kaya po, ang kaaway, ngawa lang siya ng ngawa, para siyang layon, maingay, hanggang ganun lang siya, pero hindi kanya pwedeng i-touch. Because you have a great God. Walang iba kundi si Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So kung ang pangalang Yeshua, Jesus ay makapangyarihan, ano po dapat nating gawin? Meron 3 S. Number 1, be serious as a servant of God. Ano po yung seryoso? Pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, maging seryoso ka. Kasi seryoso yung Diyos na tumawag sa iyo. Seryoso yung Diyos na namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Seryoso yung Diyos na nagbigay sa iyo ng pag-asa, na nagbago ng buhay natin. Amen po ba ron? So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, dapat po seryosohin po natin ang ating commitment sa Kanya. Alam niyo ho mga kapatid, napakahalaga po na ang magulang ay seryosong naglilingkod sa Panginoon. Gusto ko pong sabihin po ito sa inyo, ang maaming 2 anak, hindi ko sinabi sa anak ko dahil ako ay pastor, maglingkod kayo. Dahil ako ay pastor, yung nanay mo ay naglilid ng mga tao as a worship team, maglingkod kayo. Hindi po namin sila in-encourage, anak, maglingkod kayo. Yung akin po kaninang anak, yung bunso namin, yung naglilid guitarist. Ako po yung masaya. Kasi pangarap ko yun dati. 1996, nag-commit ako sa church. Sabi ko, Lord, mag-gitara lang ako, kompleto na ako. Masaya na araw ko. Masaya akong tumugtog. Masaya akong mag-worship. Okay na yun, Lord.
pinangarap ko rin maging lead guitarist. Hindi yun natupad. Kasi nung unang panahon, meron pong gadget, yung tinatawag po na distortion. Sabi niya, Daddy, hindi na distortion yun. Distortion tawag sa amin nun. Isa lang, guys. Masaya na ako pag merong ganon. Ngayon po, napakamahal. Napakaraming effects. Hindi ko na kayang gamitin yan. Pero masaya ako. Bakit po? Hindi ko in-encourage sila na maglingkod. Hindi ko sinabi, anak, maging gitarista ka sa church. Pag ang magulang, tayo mga magulang ay seryosong naglilingkod sa Panginoon, damay ang mga anak. Damay ang pamilya. Sino gusto nun? Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Sa dami po ng problema ng mga kabataan ngayon, maganda po mahikayat silang maglingkod sa Diyos. Kasi naniniwala ako, pag naglingkod sila sa Panginoon, makakaiwas sila sa droga, sa masamang barkada, makakaiwas sila na makakapag-asawa po ng maaga. Mapagkakatiwala niyo po ang inyong mga anak. Bantay sarado po yan. Pag yan po ay nasa worship team. Pero kapag yan po ay wala na sa worship team, wala na sa ministry, wala po kaming commitment. Pero yung mga nasa worship team, tumatagal po sila. Meron ho dito, mga hanggang ikinasal, ay nag-guide po sila. Bakit po natin ginagawa? We want na sila po, yung kanilang buhay, maging seryoso po sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba ron? Pakitanong yung katabi mo, gusto mo rin bang maglingkod ng seryoso? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Share to all people. Yung pangalang Jesus na makapangyarihan, dapat po ibinabahagi yan. Hindi yan po sa kwarto mo lang, hindi lang po yan nasa wall mo lang. So, kahapon po ay merong dilunsad po ang outreach team na jeepney evangelism. I remember nung 2013, ginawa po namin yan pag anniversary ng church. Nag-aarkila po kami ng jeep, biyahing monumento na Botas. So, babiyahe po yun. Na Botas monumento. Libre po yun, walang bayad. May tubig pa yun. And ako po ay nagpapasalamat sapagkat naitutuloy po yung magandang pag-innovate patungkol sa evangelism. Pag may mga magagandang idea, masaya po ko dyan. No, itinutuloy. Kagaya po yung e-talk, yung encouragement talk sa mga company, may nagtutuloy, masaya po ko dyan. Pag naumpisahan ko, masaya ako dyan kasi may nagpapatuloy. Huwag ko yung mag-iisip na kasi si pastor lang dapat gumawa. Hindi po, masaya po ako dyan. Masayang-masaya po ako dyan. At alam niyo po mga kapatid, kailangan po ibahagi si Kristo sa lahat ng tao. Ikaw man ay Bisaya, Ilocano, Panggalatok, Tagalog, Bisaya, anuman ang iyong katatayuan sa buhay. Share to all people. Kagaya po ng street evangelism, meron pong nangyari sa Dasmariñas 2022. Dahil po nagkaroon ng pandemic, nawalan siya ng trabaho, so nawalan siya ng pag-asa, magpapakamatay sa loob ng bahay. Kinukuha niya po yung kanyang lubid, maghahang na po siya, pero may kumatok po ng tok-tok-tok. Hindi niya unang pinansin. Kumatok ulit ng pangalawa sa gate, tok-tok-tok. Hindi pa rin. Ang lakas ng katok-tok-tok-tok. Tao po. Binaba niya po. At nung binaba niya, may nag-abot sa kanya ng tracts. May nag-share sa kanya. At alin niyo po, yung kanyang pagpapakamatay, napigilan. Kaya po hindi natin yan hinihinto yung pag-share sa kalye, kabataan man, matanda man, sa pamilya man. Ito po ay buhay na ng simbahan. At kapag nawala na po ito, ang pagbabahagi,
ng mabuting balita patungkol kay Jesus, mabuti pang isara na lang po natin ang simbahan. Bakit po? Sayang, kasi walang taong maliligtas. Kaya ho tayo nandito para may maligtas. Kaya ho tayo, anuman cost, meron mang cost ang pagrenta ng jeep, gaano man kamahal, para kay Jesus gawin natin. At tayo po'y nagpaplano, ito po ay gagawin po ng admin. Sa mga tricycle po dyan sa labas, nakikita nyo, may pula, may blue. After ng election, ito po yung target. Gusto ko po na merong tarpaulin doon po sa likod ng lahat po ng TODA dito po sa paligid ng COG, ng Fisher Mall. Ang purpose po noon, i-promote po ang Panginoon, i-promote po ang church, i-promote po na si Jesus nakalagay, Jesus died to give you life. Makita man lang ng tao, makapag-share man lang. Kasi po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan ng mga tao ng kaligtasan. Magulo ang paligid, magulo ang FB, magulo ang kaibigan, magulo ang mga kamag-anak. They need Jesus. Pakisabi sa katabi mo, Kristiyano ka ba? O wag ka na rin makigulo. Wag na rin tayo makigulo. Marami hong nag-unfriend doon sa kanila, iba pala yung mga kakampi niya. Sa pula, sa puti, di ba? Yung mga ibang hindi mo naman kaalyado sa politika. Ang church po mga kapatid ay magkaiba. Hindi tayo sa pula, sa puti. Pangatlo po, kailangan po nating isave ang maraming tao. Save soul. Hindi ka ginawang Kristiyano ng Panginoon para wala lang, kundi magbawas man lang ng isang tao na pupunta sa impyerno. Ang simbahang ito, mga kapatid, kaya buhay dahil gusto nating mag-save ng maraming kaluluwang na pupunta sa impyerno. Magastos, maraming challenge, marami pong struggle, pero we want to save more soul for Jesus. Kasi alam natin, kapag ang isang tao ay sineryosong tinanggap si Jesus sa kanyang buhay, magbabago buhay niya. Magbabago ang thinking niya, magbabago ang kanyang pamilya, magbabago po yung kanyang thinking sa hinaharap. Jesus has the power to save. Kaya ngayon, kapatid, andito ka. Kaya ngayon, every Sunday, kasama ka dito sa worship. Kaya every Sunday, itinataas mo ang iyong kamay kasi may nagpakilala sa iyo kay Jesus. Dahil napaka-powerful ang pangalan ng Panginoon. At ang pangalang Jesus na yan, na nagbago ng buhay ko, yan din na nagbago ng buhay mo. Nagbigay ng kulay ng buhay mo at nagbigay din ng kulay ng buhay ko. Kaya po mga kapatid, kung darating ang panahon, mayroon kayong nakitang politician na pinatayo ko dito at sinabi, eto ang iboto nyo, pwede na po kayong umalis sa church. Pero hanggat wala pa pong sinasabi si pastor na ito ang iboto nyo, wag po kayong umalis sa church kasi po, magkaiba po. May separation po ang church at ang government. We do not endorse politician. We pray. Doon po sa secret. Kung magpapapray, praise the Lord. Kung hindi naman, praise the Lord din. Bakit? Hindi tayo obligado na papuntahin sila sa church. Pero tayo po, mga Kristiyano, ang kailangan po nating tayuan ay yung nagbigay ng pag-asa ng buhay sa atin. Dapat matapang tayong nirarally natin yung nag-save ng ating soul. Walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi si Yeshua. Walang iba kundi si Yahweh. Walang iba kundi si Adonai. Walang iba kundi I am the great I am, sabi ni Jesus. I am the bread of life. I am the resurrection and life. Walang iba kundi si Jesus. Kaya kung sinasabi ng ilan, matapang ako dahil sa politika, dahil sa ito yung gusto mong iboto ng tao, dapat mas matapang ang Kristiyano. Bakit? May buhay kay Jesus.
Amen po ba ron? Palakpakan natin ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, maging matapang tayong irali si Jesus. Amen. Si Jesus ang irarali natin. Kasi si Jesus ang pag-asa ng Pilipinas. We want to see in our future. We want to see a born-again Pilipinas. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo sa kaninong kandidato, sa kandidatong ito, kundi sa Panginoon. Magbati na kayo. Huwag nyo nang i-unfriend yung friend nyo. Sabi mo sa kanya, sorry! Hindi pala ako para dyan. Hindi ka para sa mundo. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka para sa mundo. Sige po, pakilakas yan. Baka tulog na yan. Hindi ka na para sa mundo. Para kay Jesus ka. Tatayaan mo yung buhay na yan ay gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian na isisigaw lamang ang tunay na kaligtasan, ang tunay na pag-asa, ang tunay na kailangan ng maraming Pilipino, walang iba kundi si Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.